na-share natin nung nakaraan na yung pagpe-pray sa mga may sakit, yung demonstration of power ng Holy Spirit ah, sa mga crusade, sa mga Bible studies, meron pong minsan mga may sakit na humihingi ng prayers sa mga pastors, sa mga manggagawa. Magbibigay ako ng konting kaalaman po sa mga experiences na binigay ng Lord sa akin sa loob po ng 42 years na pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil sinanay po ako ng Lord sa mga krusada, kaya isi-share ko sa inyo itong how to work the works of God. How to demonstrate yung the power of the Holy Ghost. Kasi yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Corinto. Sabi ni Paul, i-share ko sa inyo, bago ko basahin itong aking hinanda, naganda ako dito sa Acts chapter 1 at chapter 2. I-share ko muna itong sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang pangangaral. Sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 2, beginning dito po sa verse 1. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech, or of man, or of wisdom, or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Sabi ni Paul, nang ako'y pumarian sa Corinto, nang una kong ipangaral ang Ebanghelyo, una siyang magdaos ng krusada, crusade sa Corinto, sabi niya, hindi ako naparian sa galing ng pananalita o excellent speech o ng karunungan ng tao, declaring unto you the word of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Wala akong ipinangaral sa inyo. Wala akong topic na ginamit kundi si Jesucristo lamang at siya'y napako sa krus. Yun lang po ang kanyang mensahe. Ano po? And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Nung una siyang mangaral, siyempre may takot siya kasi alam nyo na, yung mga preacher nung araw, binabato. Ano po? Napakasela nung araw. Yung iba pinapatay, pinabato, lalo na pag ibang aral ang dala mo. No? Kaya sabi rito, ako'y puno ng takot, sabi niya, at nanginginig sa takot ng siya'y mangaral. Verse 4, And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Ang linaw po nito. At ang aking pananalita, sabi niya, o preaching, ay hindi sa mapanghikayat na salita ng tao o ng karunungan, kundi sa pamamagitan ng demonstrasyon ng Holy Spirit at kapangyarihan. Aliwanag, ang kanyang pangangaral may demonstration po ng power ng Holy Ghost. May healing, may miracles, signs and wonders. Ito talaga ang pinakita ng Diyos sa panahon ng mga apostoles para maniwala ang mga tao na kasama nila ang Diyos sa kanilang pangangaral. Anong layunin ng Lord? Bakit nagde-demonstrate siya ng power ng Holy Spirit? That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Lino po, upang ang inyong pananampalataya ay hindi masalig sa galing ng tao o sa galing ng pangangaral ng isang preacher, kundi ang inyong faith ay masalig sa kapangyarihan ng Diyos.
Ang linaw po nito, but in the power of God. Maliwanag po ito. Ang gusto ng Lord, yun nga po, kaya gumagawa siya ng milagro para ang mga tao raw sumampalataya sa Diyos, na may Diyos na kumikilos. Kaya nga, bawat crusade, kailangan po meron talagang demonstration of power. Hindi pwedeng wala, mga kapatid, kasi yan talaga ang pamamaraan ng Panginoon. Kahit nung panahon ng mga apostoles, ginawa ng Lord yan. Ang bulag, nakakita, ang lumpo, napalakad ng Lord, lahat ng may sakit, nagsigaling. Sabi ng Bible sa Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga kung nagpagaling siya noong panahon ng mga apostol, nagpapagaling pa rin si Jesus ngayon. Ito nga lagi ko sinishare sa mga kaibigan kong pastors, hindi pa lumilipas ang miracles. Yung mga himala, hindi pa lumipas yan. Kasi marami pong nagsasabi, ang miracle daw, panahon lang nila Apostol Pablo, Apostol Pedro, wala na raw sa panahon natin. Hindi po totoo yun, mga kapatid. Ako, 42 years akong nagkukrusada, hindi po lumilipas. Ang milagro ng Lord, laging nandyan. Kapag kumilos ka, kikilos ang Lord, mga kapatid. Kung ikaw ay talagang inutusan ng Lord para mag-crusade o mangaral, no po? Alam naman natin na ang Diyos tumatawag talaga. Pag tinawag ka ng Lord, sabi ng Bible, ia-anoint ka niya ng kapangyarihan. Kaya nga makikita niyo po ang mga manifestation ito sa pakikinig niyo sa programang ito, makikita niyo, may impart sa inyo ang gift na ito, mga kapatid. Kasi ganyan lang po ang pamamaraan ng Lord. Nag-i-impart talaga siya ng kaloob. Yan ang hinahanap ng Panginoon para marami siyang magamit sa gospel sa last days. Ito po. Okay, balik na tayo dito sa sinabi ng Panginoon. Naniniwala ko pati lahat ng mga believers, kaya kayong gamitin ng Lord. Yung mga baguhan, kaya nyong mag-pray ng may sakit sa mga pamilya nyo. Pag nagkasakit ang anak nyo, ituturo ko, share ko sa inyo kung paano ang pamamaraan, no po, bago nyo ilehans, bago kayo magpalayas ng demonyo, meron kayong dapat malaman. Pakinggan muna natin ang Panginoong Jesucristo, pakinggan muna natin si Jesus dito sa Acts chapter 1. Mula dito sa 4, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, sinalita niya ito, kinumand niya ito, bago po siya bumalik sa langit. Tapos na siyang mapako sa cross, natubos na tayo sa ating mga kasalanan, nagpaalam na siya sa mga alagad. Bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya ang Great Commission. Sabi niya, di ba? Sabi niya, ipangaral niyo ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. At ito pa ang kanyang habilin. And being assembled together, Acts chapter 1, beginning verse 4. And being assembled together with them, ito na po, Jesus commanded them that they should not depart from Jerusalem. Sabi ng Panginoong Yesus, huwag muna kayong lalayo o aalis sa Jerusalem. Manatili muna kayo. But wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. Verse 5, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Sabi niya ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, huwag muna kayong lalabas ng Jerusalem. Huwag muna kayong mangangaral. Huwag muna kayong magbabautismo, sabi niya. Kundi, hintayin muna ninyo, sabi ng Lord, hintayin muna ninyo, but wait for the promise of the Father. Sino yun? Ang Holy Spirit. The Holy Ghost. Baptism of the Holy Ghost. For John truly baptized
with water. But you shall be baptized with the Holy Ghost and, sabi rito, with the Holy Ghost, not many days hence. Ang linaw ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagsasalita rito. Sabi niya sa mga apostol, hintayin muna ninyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito nga yung na-share ko sa inyo. Meron talagang baptism of fire. No? Holy Ghost and fire. No? Fire. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, bago kayo mangaral, hintayin muna ninyo ang pangako ng Ama na ibibigay niya ang Holy Spirit, ang Holy Ghost. Pag sinabing Holy Ghost, mga kapatid, kapangyarihan po yan. Holy Ghost and fire. Yan ang anointing ng Diyos sa panahon natin at panahon ng mga apostoles na may apoy ng kapangyarihan. Hindi lang basta-basta Holy Spirit, talagang magmamanifest talaga yung power ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kaya nga napaka-halaga po ng Holy Ghost, no? Yung baptism in the Holy Ghost, kailangan lahat yan ng mga preachers, mga pastors, evangelists. Pag nabaptize ka nito, ikaw mismo itutulak ka ng Holy Ghost para mag-pray sa mga may sakit. Ako nung araw, takot na takot ako mangaral sa may sakit. Hindi ko po ginagawa yan. Pero yung kwento ko sa inyo, nung mabaptize ako ng fire, Holy Ghost and fire, nakita ko ng itinaas ng evangelist ang kanyang kamay, isang American evangelist, inutusan ng Diyos na mag-crusade sa lugar namin. Sabi ng evangelist na ito, kasi itong evangelist na ito talagang international evangelist ito. Sabi niya, nagtataka ako bakit inutusan ako ng Diyos na magkrusada sa maliit na lugar na ito. Sabi ng evangelist. Galing siya ng Amerika. Nagkukrusade ako sa iba't ibang parte ng mundo, iba-ibang bansa, mga kapatid. Africa, India, Asia, iba-ibang bansa po. Europe, talagang international. Sabi niya, pero inutusan ako ng Diyos na mag-crusade sa lugar na ito. Nung araw na yon, wala po akong alam sa Ebanghelyo. Basta ang alam ko lang, si Jesus ang Savior, si Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan, sinishare ko lang yung salvation sa mga tao. Pero pagdating sa doctrine, pagdating po sa miracles, manifestation ng Holy Ghost, wala po akong alam. Hanggang sa nakita ko nga po yung evangelist na yan, namangha ako nang makita ko yung mga himala. Sabi ko, totoo pala yung milagro. Nakita ko yung bulag, nakakita mga kapatid. Namangha ako, sabi ko, totoo ang milagro. Nakita ko yung mga may sakit, lahat ng pinagpray niya, nagsigaling. Meron lang akong nakitang hindi gumaling, isa lang po. Mga kapatid, pero lahat po, pati yung mga lumpo, pinalakad ng Lord, yung bulag hindi pa nailehans, hindi pa naipatungan ng kamay, nakakita na. Isang bulag na Chinese. Sabi niya, habang pinakikinggan ko ang ebanghelyo, sabi niya, nakakita ang mga mata ko. Pinakita ng Diyos sa akin mismo ang milagro, mga kapatid. At pag naglehan siya, nakita ko paano kumilos ang Holy Ghost. Parang pinakikita ng Lord sa akin yung apoy sa kamay ng evangelist. Mga kapatid, yun po, nang makita ko yun, grabe ang manifestation. Doon ako lalong uminit sa Panginoon. Pangatlong gabi, last night, ako naman ang nagpalehan, sabi ko, ipag-pray mo ko. Kasi sa tatlong gabi, tumulong ako sa crusade. Ako yung nandun sa likod ng mga pinagpipray niya. Inaantabayan kasi minsan may nagko-collapse, merong yung tinatawag nilang slain by the power of God. Mga kapatid, ako yung taga-salo. Talagang bumabagsak talaga. Sabi ko, para akong nag-enjoy sa milagro.
Ngayon, sa panghuli, wala na. Tapos na yung crusade. Papaalam na sila. Humingi ako ng prayer. Sabi ko, pag-pray mo yung pangangaral ko, yung ministry ko. Sabi ko, gusto kong maglingkod sa Lord. Alam niyo mga kapatid, tinitigan ako ng evangelist. Sabi niya, itaas mo yung kamay mo. Tinaas ko po yung kamay ko. Tinaas ko. Maya-maya, hindi niya ako nilehans. Hindi po siya naglehans. Nagtaka ako. Ini-expect ko po na ipapatong niya yung kamay ko sa ulo ko at ipagpipray niya ako. Hindi siya naglehans sa akin, kundi tinaas niya yung kamay niya sa langit. Sabi niya, Father, talagang nagpray siya na langisan ako ng Diyos. Langisan ako ng Lord at i-impart ang power ng Holy Ghost. Mga kapatid, ito ang nakita ko. Habang nakapikit ang aking mga mata, nakapikit ako nakataas yung kamay ko. Nakita ko sa langit ang isang bolang apoy. Umaapoy. Apoy siya. Hindi naman bola, apoy siya. Parang bilog na apoy. Malaki po yung parang bola ng basketball Nakita ko mula sa langit, bumulusok sa pababa. Tumama sa ulo ko. Mga kapatid, parang vision Pagtama sa ulo ko, nawalan ako ng malay, wala akong malay. Parang nakita ko ang buong paligid dumilim. Nakita ko na lang, pagbulat ang mata ko, nandun na ako sa semento. Nandun na po ako, kumbaga sa tumayo ako dahan-dahan. Yung katawan ko parang napakagaan. Parang bulak sa pakiramdam ko, parang ang lambot ata ng katawan ko. Nagbago po ang anak ko, sabay, nung makita ko yung mga tao nakatingin sa akin, tumakbo ako sa gilid, sa likod ng platform, sa likod, para hindi nakikita nila. Mga kababaryo ko sa Manila yan, sa Quezon City. Alam niyo mga kapatid, doon ako sa Barangay South Triangle sa Quezon City. Alam niyo, nung nandun ako sa likod ng stage, nakaupo ako, binubulay-bulay ko yung nakita ko. Sabi ko, ano yung nakita kong apoy? Yun ang palaisipan sa akin. Ano yung apoy na yon? Hindi ko pa maintindihan. Wala pa akong alam sa baptism ng Holy Ghost. Ito na po ang nangyari. Nung nag-Bible study ako sa Quezon City, sa isang kakilala, natsyempohan ko, nakaratay yung aking kaibigan doon. Nakaratay siya, 3 araw na pong may lagnat. Hindi na makatayo. Malaki yung katawan, mataba yung katawan po Alam niyo, ito ang binulong ng Espiritu sa akin na ipag-pray ko siya, ipanalangin ko siya, ilehans ko siya at ipanalangin. Ginawa ko po, sabi ko sa asawa niya, pwede po bang mag-offer ng prayer sa kapatid? Opo, sabi niya, sige, okay sila. Pinag-pray ko po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Sabay rebuke. Pinalayas ko yung demonyong lagnat. Alam niyo po, nakita ko yung paggamit ng Diyos sa evangelist, natutunan ko yung pagpapalayas niya ng demonyo. Mga kapatid, nakita ko sumunod yung demonyo. Pagkalehas ang may lagnat, lumakas, tumayo, at siya na po ang nag-serve sa mga bisita. Siya ang nag-serve ng merienda. Sabi ko, iniisip ko, pinagaling ng Lord talaga. Kaya ganun pala, yun ang ibig sabihin, yun, ganun ang Holy Ghost. Pag nabaptize ka ng Holy Ghost at tumanggap ka ng gift, kasi iba-iba ang gift Merong gift of healing, merong gift of working of miracles, merong gift na makapagsalita ka ng iba't ibang wika, makapag-interpret, yan, mga gift din yan. Makapag-prophesy, gift po ng Holy Spirit yan. Pag nabaptize ka ng Holy Ghost, mga kapatid, merong baptism ng Holy Spirit, tatanggap ka lang ng gift to speaking in other tongues. Pero may baptism ng Holy Ghost and fire, kapangyarihan naman yan, mga kapatid. Nakita ko, nagbibigay po ang Diyos ng tinatawag na kapangyarihan. Gift of healing. Gift of working of miracles. Kasi nung tanggapin ko yan, nagtataka ako, tuwing mangangaral ako,
napapatsyempo ako na may sakit. Natsitsyempo ako na minsan may darating na may sakit. Tapos, yun nga, uudyukan ako ng Lord na ipag-pray. Yun nga po, doon nagsimula. Ganun pala, para bang si Solomon, nang humingi si Solomon ng wisdom, at ang sabi ng Lord, ang kahilingan mo, binigay ko na ang wisdom. Pagkatapos ibigay ng Lord, hindi ba sumunod na araw, nagkaroon siya ng mabigat na pagsubok? At nagamit niya kaagad ang wisdom na binigay ng Lord? Ganun po ang gift. Kapag nabaptize ka ng Holy Ghost, tatanggap kayo ng iba't ibang kaloob. Ikaw rin ang makaka-discover, mga kapatid. Madidiscover mo yan kung ano yung gift na yon. Minsan, hindi mo alam, bigla ka na lang nagsalita ng iba't ibang wika, mga kapatid, o kaya nag-stammering lips ka, mga message ng Holy Spirit na makikita nyo po, iba-ibang kaloob. Meron sa church, kailangan merong ganyan. Hindi pa po lumilipas ang kaloob. Sabi ng Lord, ang dinaw nito, sabi ng Lord, huwag kayong lalabas ng Jerusalem, but wait for the promise of the Father. The promise, which is the Holy Ghost. When they therefore were come together, verse 6, they asked him, saying, tinanong ng mga apostoles si Jesus, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Panginoon, ibabalik mo na ba ang kaharian ng Israel? Sumagot ang Lord, kasi ang Israel, bihag ng Roman Empire. And Jesus said unto them, verse 7, it is not for you, Israel, it is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in His own power. Hindi para sa inyong mystering yan, sabi ng Lord. Verse 8, but you shall receive power, sabi ng Lord. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Tatanggap kayo ng kapangyarihan, sabi ni Jesus, you shall receive power. Power. Kapag tinanggap mo ang Holy Ghost. Kaya nga, ito ang dapat malaman ng lahat ng Kristiyano. Kapag nabaptize ka ng Holy Ghost, meron kang power, mga kapatid. Power para apakan ng demonyo, no? Pagpalayas ng demonyo. You shall receive power after that the Holy Ghost, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag tinanggap niyo ang Holy Ghost. At kayo'y magiging mga saksi ko. Mas sasaksihan natin ang kapangyarihan ng Lord. Sabi niya, mula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig, papuntang Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Sabi ng Lord, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Kaya mga kapatid, ang gift na ito, gusto ko pong i-share sa inyo, na available pa rin hanggang ngayon. Hindi pa po ito lumilipas. Kaya ito hindi natatanggap ng iba, sabi ng Panginoon, because of your unbelief. Because of your unbelief. Dahil marami ang hindi naniniwala na ito'y available pa hanggang ngayon, kaya hindi nila natatanggap. Mga kapatid, maliwanag po itong sinasabi ng Lord. Kaya, available pa rin hanggang ngayon itong kapangyarihang ito. Pakinggan natin itong sinabi ni Jesus. Acts chapter 2, para makita nyo itong baptism ng Holy Ghost sa mga apostol sa chapter 2. And when the day of Pentecost was fully come,
they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Ito na po. Nang mabaptize ang mga apostol sa upper room, sabi ni Jesus, huwag muna kayong lalayo o lalabas ng Jerusalem, kundi manatili kayo sa Jerusalem at intayin nyo ron ang pangako ng Ama, ang baptism ng Holy Ghost. Yang ginawa nila, nagpe-fellowship sila, lahat sila nagtitipon, at in one accord, nananalangin sila. At isang araw, sabi ng Biblia, nakarinig sila ng rushing mighty wind. Malakas na hangin. Umikot doon sa kanilang bulwagan na kung saan sila nagtitipon sa upper room. At sila po'y napuspos ng Holy Ghost and fire. Napuspos sila ng Holy Spirit at kapangyarihan. Mga kapatid, sabi rito, and there appeared unto them cloven tongues, like as of fire. Fire. Nakakita sila ng mga dilang apoy, lumapag sa bawat ulo nila. Lumapag po. And it sat upon each of them. Mga apoy, nakita nila may mga apoy ang mga apostoles, ang mga disipulo, halos more or less 120 sila, no? Nakakita sila ng dilang apoy. Ibig sabihin, tinanggap nila ang kapangyarihan ng Holy Ghost. Ito, dilang apoy, maliliit lang po, dilang apoy. Pero i-share ko sa inyo yung pinakita ng Diyos sa akin, sa vision ko, hindi dila, bolang apoy. Nakita ko po, napakalaking apoy. Tumama sa ulo ko. Hindi ko sinasabing higit ang natanggap kong Holy Ghost. Ang Holy Ghost, isa lang po yan, power lahat yan. Lahat yan kapangyarihan. Pero sinishare ko lang po yung na-experience ko sa Panginoon. Yung binigay ng Lord sa akin na vision. At sabi rito, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost. Lahat sila na filled ng Holy Ghost. Sinabing Holy Ghost, kapangyarihan. Amen. Espiritu Santong sumusunog sa kaaway, sumusunog sa lahat ng demonyong unbelief, demonyo ng sakit, at demonyong karamdaman. And they began to speak with other tongues. At nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika as the Spirit gave them utterance. At binigyan sila ng Lord ng mga kaloob na makapagsalita ng iba't ibang wika. Kaya nga nagtaka yung mga tao ron. Sabi ng mga hentil, bakit nagsasalita sila ng ating wika at naintindihan natin? Hindi ba ito yung mga Galileans? Hindi ba mga Israelita ang mga ito? Bakit naririnig natin silang nagsasalita ng ating mga wika at naintindihan nila yung message? Kaya mga kapatid, yun ang kamanghamanghang gawa ng Holy Spirit, ng Holy Ghost. Bibigyan ka ng mga kaloob. Kaya mula noon, ang mga apostol, pag nangaral na, nandun na yung nagmamanifest na ang power ng Holy Ghost, gumagawa na siya ng milagro. Tandaan niyo po, pag binigay sa iyo ng Lord ang kaloob, siya mismo ang magtutulak sa iyo para magamit ng Diyos ang kaloob na yan at magpagaling o magmanifest sa ikalalago ng kanyang iglesia, ang kanyang church. Kaya maraming tao ang mananampalataya pag nakita nila ang gawa ng Holy Spirit. Katatapos po ng krusada, yung na-share ko sa inyong krusada sa Porac, Pampanga, isang maliit na crusade lang po, barangay crusade, yung mga bumalik na yung mga nalahar yan ang barangay nila tinabunan ng lahar. Hanggang sa tuktok ng kanilang mga bubong, pumatag po ang lahar doon. Wala ka nang makikitang bahay. Naging disyerto ang barangay Mangkatyan. Pero ngayon, nagsibalik na po yung iba. Meron nang bumalik na mga tao roon, siguro more or less sabihin natin more or less 1,000 katao ang nagsibalik siguro.
at yung mga anak nila, mga more or less 1,000, baka mga 300 to 500 na, baka wala pang 500 na bahay. Pero mga kapatid, kumilos po ang Lord. Nagkrusada kami Lunes at Martes, itong nakaraang Lunes, Martes, May 11 to 12, ang crusade. Alam niyo ba mga kapatid, ang ginawa ng Lord doon? Lahat ng may sakit na lumapit sa Lord, pinagaling po ng Panginoong Yesus sa crusade. Pinalaya silang lahat. Nagpapasalamat sila sa Panginoon. Isang bulag ang lumapit, binatang bulag. Alam niyo ba mga kapatid na binuksan ng Lord yung kanyang mata at nakakita siya? Kaya nga bukas, maghihintay sila niyan para sa regular na Bible study roon para may follow up namin lahat po ng tumanggap sa Lord at yung mga pinagaling ng Panginoon. Isang araw, siguro i-video natin sila para makapagpatotoo sa mga ginawa ng Lord sa kanila. Yung mga piping nagsalita, i-video rin namin para makita niyo po ang mga gawa ng Lord. Magpapatotoo sila. Kaya yun po ang nakarang krusada. Tagumpay po ang mini crusade, ang barangay crusade sa Porac noong 11 to 12. Kasi talagang pinag-pray namin sa Lord at kumilos po ang Lord. Nag-manifest muli ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang Holy Ghost and fire, kumilos talaga, nagpalaya ng mga may sakit. Pinagaling sila ng Panginoon. Kaya nga ang miracle mga kapatid, hindi po lumilipas ito. Ito ang pinakamabisang paraan ng Lord para magligtas. Kasi ang mga tao, hindi naman lalapit yan. Halimbawa, nagkaroon ka ng gospel crusade, sinabi mo merong gospel crusade, walang healing, walang miracle, hindi healing crusade, hindi greater miracles, mga kapatid, bihira po ang dadalo. Ang hinahanap ng tao, yung meron kang i-offer na magiging pagpapala sa kanila, tulad ng kagalingan. Yan po, no? Healing. Mababasa nila sa malaking streamer, the blind receive their sight. The lame walk. The deaf hear. Thousands were healed miraculously. Pag nakita ng mga tao yon, gagaling ang iyong karamdaman. Naku, yung mga tao talagang dadagsa, lalapit po talaga. Lalo na, yun ang kanilang felt need. Yung felt need nila, pag na-touch mo yan, mga kapatid, talagang lalapit sa Panginoon yan. Kaya nga, ito ang sinishare ko sa mga kapatid natin. Kaya lang, sabi ko sa mga ibang believers, kasi may na-experience kami nito sa Tarlac, isang preacher namin sa Tarlac, ang naglakas loob na maglehan sa Nueva Ecija. Sabi ko, yung walang gift of healing o miracle, working of miracles, huwag kayong magle-lay hands. Hindi biro ang paglelehan sa krusada. Ito ang binigay kong babala. Hindi biro yan, sabi ko. Kung wala kang gift of healing, mag-pray ka na lang. Itaas mo yung kamay mo, ituro mo doon sa nagpe-pray sa may sakit para makatulong ang prayer mo. Pwede kang mag-rebuke din, pero wag mong ilelay hands. Wag mong hahawakan yung demon-possessed, o may cancer, o bulag, o pipi, o bingi. Pwede kang ma-overpower. Kung wala kang gift na magpalayas ng demonyo, pwedeng lumipat sa iyo yung evil spirit. Nangyari po yan. Isang preacher namin sa Tarlac, humahawak ng gawain sa isang barangay sa Tarlac City. Nang makita may krusada kami sa Nueva Ecija, sumuporta sila. Pumunta sila. Nang nandun na ako sa prayer para sa mga may sakit, dumagsa yung mga may sakit sa crusade. Daming may sakit. Nung altar call na, lumapit po yung mga demon-possessed. Isang malaking tao po ang inalipin ng maraming legion. Siguro baka daan-daang espiritu ang pumasok sa kanya. Kinuman ko pa, sabi ko,
ah, anong pangalan mo? Sabi ko. Tinanong ko muna, ilang taon nyo nang pinahirapan ng taong ito? Sumagot ang mga demonyo, 3 taon, sabi nila. Sumagot po yung mga ibig sabihin, ang dami, parang pag nagsalita, parang mga tiyanak. Marami, pero maliliit ang tinig. 3 taon, parang ganon. Tinanong ko yung magulang, sabi ko sa mama niya, ilang taon na po siyang demon-possessed? Kasi violente po ang taong ito, nangahabol ng itak. Hindi biro ang kanyang pumasok sa kanya, legion. Kaya nananakit. Sabi ng, kaya ginagapo siya minsan. Pero nung mapuntahan ko, kinukulong na sa bahay. Kinakandado. Para hindi makalabas. Kasi violente. Yung bahay, naging talagang, alam mo, haunted house. Talagang makita niyo po, kinatatakutan ng mga tao. Walang pumapasok sa bahay. Dahil nananakit, nangahabol ng itak. Pati nanay niya, takot na. Kaya mga kapatid, ilang taon na po siyang inalipin ng mga demonyo. No, nasa Niban. 3 taon po, sabi ng nanay. Tama yung sinabi ng mga evil spirit na sumagot. Mga kapatid, alam niyo ba, nung nililehans ko na para palayasin ng mga demonyo, nagkaroon ng talagang labanan eh. Talagang yung mga demonyo, talagang ayaw siyang iwanan. Kasi isang kapatid sa Tarlac, preacher siya, umahawak ng gawain, nakilehans po. Kaya parang lumakas yung demonyo. Nilehans din niyang gano'n, no? Pag lehans niya, pumasok po yung mga evil spirit sa kamay niya, nanigas. Hanggang pumatok sa balikat niya, nung nasa balikat na po niya, alam nang papasok na sa utak niya o sa puso niya. Binitawan niya. Natakot siya. Sabi niya, totoo pala. Na-overpower siya. Muntik na siyang saniban ng mga demonyo. Wala siyang gift, wala siyang power para gawin yon, ginawa niya. Hindi siya inutusan, ginawa niya. Hindi biro po yan, kasi ang kaaway, may power yan. Mga evil spirits yan. Legion yun, hindi lang isang demonyo ang nandun. Lumalaban talaga yan. Kung mahina ang faith mo, mga kapatid, manalangin ka na lang. Huwag mong ilelehans. Pwedeng lumipat sa iyo ang pagkabulag, yung demonyong pagkabulag, demonyong demon possessed, pwedeng ikaw ang lipatan o saniban din. Kaya nang rebuking ko sa pangalan ni Jesus, karon ng labanan talagang nireview ko in the mighty name of Jesus, inuutosan ko kayo mga demonyong humalipin sa taong ito. Ngayon din lumayas kayo. In Jesus' mighty name, purihin ng Diyos. Maya-maya po, tinanong ko yung demon possessed, maayos na yung kalagayan. Nagsalita na. Kumusta ka na kapatid? Maayos na po ako, pastor. Mabuti na po ako. Nagsalita na ng normal yung demon possessed. Nakita ko ang kapangyarihan ng Lord. At ang nakita kong aral doon, kaya mula noon, sinisharean ko na yung mga kapatid, pagdating sa crusade, huwag kayong basta-basta maglay hands. Baka lumipat sa inyo yung mga malalaking demonyo na nasa mga tao. Halimbawa, demonyo ng cancer, demonyo ng malalaking sakit. Delikado po yan kasi evil spirit yan, pwedeng lumipat. Pero kapag binigyan ka ng Lord ng utos at sinabi ng Lord, ipangaral mo ang aking ebanghelyo, inuutosan kita, tandaan niyo po, kapag tinawag ka ng Lord bilang evangelist, meron pong supernatural sign. Magpapakita ang Lord sa iyo sa vision. Mangungusap siya sa vision o kaya sa panaginip. Iba-ibang pamamaraan ng Lord. O kaya prophecy. Gagamit siya ng propeta para i-command ka. Mga kapatid, meron talagang utos ang Lord. May ibibigay niya yung calling sa iyo, mga kapatid. Laging may supernatural sign, mga kapatid. Kaya, hindi ka magkakamali. Kaya, yun po ang napag-aralan ko. Ngayon, kung halimbawa, yung mga maliliit na demonyo, halimbawa, ang anak mo nagkasakit, nilagnat, pwede mong ilehans yan. Bawa yung anak mo, biglang maganda naman ang kalagayan, bigla na lang pong nilagnat,
Maaaring yan pinaglaruan yan, maaaring may naapakang natamaang lugar ng mga duwende o ng mga evil spirit, napagtripan ng mga white lady, binigyan ng sakit o nilagnat, ayan po pwede niyong ilehans yan. Yung mga ganyang kaso, hindi maselan yon. May mga evil spirit na mahihina, meron namang malalakas. Tulad ng nakalaban ni Michael Archangel sa Persia, yung mga prince of demons doon, lumaban talaga kay Michael Archangel. Yun, medyo malalakas na demonyo yun. Kaya nga, ang mga demonyo po, may mga ranking din yan. May ranking din po yan. May mga demonyong maliliit lang po. Makita mo, isang lehans mo lang, lumalayas. Merong demonyong makapit na kinakailangan talagang i-boost mo ang iyong kapangyarihan, i-boost mo ang power ng Holy Ghost para lang po lumayas. Mga kapatid, merong ganyan. Kaya kailangan talagang naintindihan natin. Kapag naglehans kayo, una sa lahat, sabihin nyo sa may sakit, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoong Jesus at ipagpipray kita. Kailangan po yung magsisi siya. Kasi alam nyo na minsan ang sakit, bunga ng pagkukulang, bunga ng kasalanan. Pag nagsisi yan, o kaya yung anak mo, ilelehans mo, nagbiglang nilagnat, maaaring pinaglaruan ng evil spirit, pwede niyong ilehans yan in the name of Jesus Christ. Una, bago ka maglehans, mag-pray ka muna, mga kapatid. Magsisi ka sa iyong kasalanan, humingi ka rin ng tawad. Baka may kasalanan ka, hindi ka nagsisisi, hindi kikilos ang power ng Holy Spirit. Lagi tayong magsisi sa pagkukulang. Mga kapatid, kahit alam mong wala kang pagkukulang, Lord, patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat ng aking mga pagkukulang at pagkakasala. Hugasan mo po ako sa iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Diyan takot ang diablo. Sa banal na dugo ni Kristo, diyan natalo si Satan. Kaya nga, ang demonyo pag narinig ang banal na dugo ni Jesus, nanginginig sa takot yan. Lord Jesus, takpan mo ako sa iyong banal na dugo, balutin mo ako, pakabalutin mo ako sa iyong banal na dugo at kapangyarihan, palayasin mo po ang mga demonyong ito. Tapos ipag-pray mo po yung may sakit. Pagkatapos siyang magsisi, ihingi mo siya ng tawad sa Lord. Panginoon, patawarin niyo po ang aking kapatid sa lahat ng kanyang mga pagkakasalang nagawa. Sa isip, sa salita, sa gawa, anuman, Lord. Hugasan mo po siya, Lord. Lord Jesus, cleanse him, Lord. Linisin mo siya ng iyong banal na dugo. Cleanse him with your holy blood. Mga kapatid, makita mo, napakatakot ang demonyo yan. Pag pinihingi mo siya ng tawad sa Lord, ayun, i-declare mo na yung healing. Lord Jesus, salamat po. Pinagaling mo na ang aking kapatid. Lord Jesus, salamat po. Pinagaling mo na ang aking anak, aking kapatid, ang aking magulang, sino man. Pagkatapos, rebukin nyo na. Doon nyo na palayasin ng demonyo. Pag nagpalayas ka ng demonyo, tandaan nyo po, una nyong babanggitin ang pangalan ni Jesus. Aniwala po kayo. Huwag basta-basta sa pag nakarap, sabihin mo, demonyo, lumayas ka. Hindi po ganon. Banggitin mo muna yung makapangyarihang pangalan. In the mighty name, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. In the mighty name of Jesus. Yan po, banggitin niyo muna yung powerful name na yan. Yan ang authority natin. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Devil, I bind your power right now. Satan, I bind your power in the mighty name of Jesus. Gapusin niyo ang diablo. Gapusin niyo ang mga evil spirit. Demonyong lagnat na nasa aking anak, ginagapos ko ang iyong kapangyarihan. In the mighty name of Jesus Christ, demonyo, ginagapos ko ang iyong kapangyarihan. Demonyong lagnat. Ginagapos ko ang iyong kapangyarihan, demonyong lagnat. Ngayon din, inuutusan kitang lumayas sa aking kapatid. Lumayas ka at huwag nang babalik. In Jesus' mighty name. Pag nag-review kayo, mga kapatid, ipakita nyo sa demonyo na kayo, alam nyo yung authority nyo. Ipakita nyo sa devil
na nasa iyo ang Holy Spirit, na nasa iyo ang Holy Ghost. Huwag kang magre-rebuke ng malambing o nakikiusap. Pakita mo yung authority mo. Pakita mong galit ka sa demonyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Demonyo, inutusan kitang lumayas ngayon din. Ilahas mo po, in the name of Jesus, lumayas ka ngayon din sa aking kapatid. Inuutusan kita at wag nang babalik kailan paman. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Tapos po, i-declare mo na yung healing. Kapatid, in the name of Jesus Christ, receive your healing. Be healed in the mighty name of Jesus. Mga kapatid, i-declare mo na yung kagalingan. I-pronounce mo na yung healing. Declare mo po. By faith, na walang pag-aalinlangan, na siya, maniwala ka na siya'y pinagaling na ng Panginoon. At mararamdaman mo yung power ng Holy Ghost sa iyong katawan. Lalabas sa iyong kamay yung healing. Yung gift na yan, mga kapatid. Mararamdaman nyo kapag gumaling ang pinagpipray mo, may mararamdaman ka sa iyong katawan, lalo na sa kamay mo. Napakainit, mga kapatid. Makikita mo talagang yung may sakit, yung may lagnat, papawisan yan sa init. Maniwala po kayo. Marami na akong pinagpray na ganyan. Mabababad sa pawis. Kapag lagnat ang kanyang lalabas yung demonyo, papawisan yan. Maya-maya, tanungin mo yan, kumusta ka na kapatid? Magsasalita na yan, normal na. Parang nagdahilan lang. Kapag ang lagnat, gawa ng evil spirit, pinaglaruan ng mga duwende o mga evil spirit sa paligid, ora mismo pag nirebuke mo yan sa pangalan ni pinagpray mo at nilayans mo, nirebuke mo ang demonyo, ora mismo gagaling, mga kapatid. Ganyan po ang, meron namang mga lagnat na bunga po ng infection. Iba namang kaso yan. Kaya kailangan ma-analyze natin. Pag-aralan mo kung ano yung nilagdat niya. Naglalaro lang kanina, ang ganda-ganda ng health, ang saya-saya. Naglalaro sila. Bigla na lang nilagnat at umaapoy sa lagnat. Ibig sabihin, gawa ng evil spirit yan. Yan ang mga nire-rebuke na ora mismo gagaling. Mga kapatid, kailangan malaman mo. Pero pag alam mo naman na may infection, halimbawa may UTI at infected na, mataas na ang infection, lalagnatin talaga yan. Kailangan po, alam natin yung paraan, mga kapatid. Amen po ba? Kung kaya ng faith mo, malakas ang faith mo, kayang sunugin ng Holy Ghost ang mga bakterya. Mga bakterya ng UTI, kayang patayin ng Holy Ghost. Mga kapatid, marami na po akong pinag-pray din. Ganyan, no? Kaya, kailangan ma-analyze natin kung anong klaseng spirito ang nandun sa tao. Mga kapatid, kaya tandaan po natin, kumikilos talaga ang kapangyarihan ng Lord. Yung mga na-share kong ito, gawin nyo po, gamitin nyo sa mga anak nyo. Kapag ang mga anak nyo, napakaganda ng health, biglang nilagnat, minsan napaglalaruan yan. Kasi yung mga bata, mahina pa yung faith nila. Totoo po yan. Kaya, yun po, no? Minsan may mga kapatid na napaglaruan ng kaaway, bigla na lang nilagnat, bigla na lang pong nagkasakit, pwede niyong ilensyon sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung ang sakit niya UTI, alam niyong may infection, ipag-pray niyo sa Lord yung kagalingan. Mga kapatid, may mga sakit na natural. Kailangan doon, patayin mo yung bakterya, mga kapatid. Katulad halimbawa, may mga sakit na yung mga bata, minsan na may na-experience ako rito sa mga barangay, nagkasakit na yung mga bata, puno na ng bulati yung tiyan. Yung bulati sa tiyan, mga kapatid, mga organismo yan, buhay yan. Isang purga lang yan, lalabas lahat yon. Isang combantrin lang, patay yung mga bulate, di ba? Lalabas. Pero nung araw, nung hindi ko pa alam yon, nire-review ko yan, ginagamit ko ang power ng Lord, yung gift. Pag nilehas ko po yung mga malalaraming bulate, maya-maya naglalabasan yung bulate. Totoo ito na, nangyari po ito sa barangay na ito. Pero, mga kapatid, nung pinaunawa na ng Lord sa akin,
ang kalusugan ng mga bata, kapag ang anak mo may mga bulati sa tiyan, simple lang, isang Combantrin lang po yan, yung pambata. Lalabas lahat yon. Magiging healthy yan. Hindi masama yon, mga kapatid. Kaya kailangan malaman natin, ano bang gumawa? Evil spirit ba? O baka naman kapabayaan lang? Halimbawa, yung bata po may sakit, masakit ang ngipin, umiiyak. Maraming mga magulang, pag pinag-pray nila yan sa mga ngaral, nire-rebuke yung demonyo. Sasabi nila, demonyong sakit ng ngipin, lumayas ka sa batang ito. Hindi po demonyo yon, mga kapatid. Yun po sa kakakain ng matamis, mga candies, no? Nasira yung ngipin. Nasira, kaya lumabas yung nerve ng ngipin. Pag lumabas yung nerve, talagang pag nalamigan yan, sasakit. Kaya mga kapatid, umiiyak. Ibang kaso po yun, wag nating isisi sa demonyo yon. Yun po ay kapabayaan ng magulang. Minsan ang magulang, dalhin mo sa dentist. Palinis mo yung ngipin, kung pwedeng ipasta, papasta mo. Kung hindi pwedeng ipasta, pa-root canal mo. Kung wala na talagang root canal na. Kung pwede pang ma-save, mga kapatid. Yun ang mga pamamaraan po para tapos ang mga bata, turuan natin mag-toothbrush, no? Para hindi sumakit yung ngipin, hindi masira yung ngipin. Kaya araw-araw, tinuturuan natin mag-toothbrush. Makikita nyo, lalaki yan na buo ang mga ngipin. Buo ang ngipin nila. Kaya mga kapatid, yun po ang dapat nating malaman. Pag sakit ng ngipin, huwag niyong sasabing, demonyo ng sakit ng ngipin, lumayas ka. Hindi po demonyo yon. Hindi gawa ng demonyo yon. Yun po ay kapabayaan. Napabayaan yung ngipin, kain ng candy, hindi nagtututbrush, talagang sasakit yan. Pag nalusaw yon at lumabas yung mga ugat ng ngipin, yung mga nerve, talagang masakit yon. Di ba mga kapatid? Kaya yun po ang mga iba-ibang mga pamamaraan, no? Sa iba't ibang uri ng karamdaman. Pero isang napatunayan ko, kapag ang sakit po ay cancer, tandaan niyo po ito, kapag cancer ang sakit, hindi po natural na sakit yan. Yan po'y gawa ng diablo, gawa ng evil spirit yan. Pag cancer, matinding espiritu yan. Nangangailangan niya ng matinding pananampalataya. Mga kapatid, pag kaya ng faith mo, pwede mong rebukein yan. Pero pag alam mo nga hindi mo kaya, dalhin nyo sa church. Ipag-pray nyo sa church. Iparebuke nyo doon sa alam nyo may gift of healing o working of miracles para yung demonyo mapalayas, yung demonyo ng cancer. Marami akong pinag-pray na may cancer. Yung pinatutok sa inyo, Sister Linda, tinakwil na ng mga doktor sa Dagupan City sa Pangasinan. Hindi na namin kaya ang inyong kapatid. Dalhin nyo sa San Fernando, Pampanga, dahil ang mga doktor doon, kumpleto ang gamit. Lahat ng mga aparato nila, kumpleto. Mga kapatid, dinala dito sa San Fernando, itong pinakamalaking hospital dito, JBL Hospital. Pagdating doon, sinuri, kumpleto nga sa gamit, nalaman nila yung problema. Hindi nila nakita sa Pangasinan kung anong sakit. Pero pagdating dito, nasuri nila na ang kapatid ni Sister Belen Gonzales ay may cancer sa baga. At yun po, stage 5 na, mamamatay na. Tinaningan ng mga doktor, sabi ng mga doktor sa JBL, 6 na buwan ang pinakamatagal na taning nila. Wala nang pag-asa, sabi nila. Ipakain na po ninyo ang gusto niyang kainin. Ipadama nyo na ang pagmamahal nyo sa kanya. Alagaan nyo na siya. Wala pong gumagaling sa ganyang kalalang sakit. Ang kanyang atay na magana, yung kanyang tiyan, malaki pa sa buntis. Lumaki talagang, pag nakita mo, matatakot ka. Parang puputok na lobo talagang. Ang dami pong faith healer ang pinuntahan nila, mga albularyo, iba-iba ang nag-pray, hindi gumaling. Hindi po gumaling. Bandang huli, nung wala nang nagpipray, grabe na po siya, hindi na kumakain. May git 1 linggo, hinihintay na lang yung kamatayan. Hindi na kumakain, hinihintay na lang po yung kamatayan.
hiniga na lang nila sa mahabang mesa. Tapos tinirik yung apat na kandila sa dulo. Sabi ko, Sister Belen, kapag wala nang nagpipray sa kanya, wala nang albularyong tumitingin, saka natin servisan ang kapatid mo, sister. Ayaw kong makisabay sa kanila kasi ayaw kong mawala sa Lord yung glory. Gusto ko pag gumaling yan sa prayer natin, lahat ng glory ibigay natin sa Panginoong Jesucristo. Siyang healer. Ibigay natin sa Diyos ang glory. Yun nga po, nung lumipas ang isang buwan, sabi niya, Pastor, wala na pong nagpipray. Wala na rin pong mga albularyong pinupuntahan sila. Ngayon, hindi na siya kumakain. Isang linggo na, hindi na nagsasalita, inihintay na lang yung kamatayan. Pinagtirik na nila ng kandila sa apat na sulok ng lamesa, nakahiga siya sa gitna, para bang nakaburol na. Hindi na gumagalaw. O sige, sister, pasyalan na natin. Pagdating ko po roon, pinangaral ko ang Ebanghelyo. Walang ibang topic, kundi si Jesus Christ. Sinyer ko yung kapangyarihan ng Lord. Tanggapin niyo ang Panginoong Jesucristo, manampalataya kayo kay Jesus, pagagalingin niya kayo. Mga kapatid, alam niyo, tinanggap nila si Jesus. Nagsisi sila sa kasalanan. Hiningi ko ng tawad sa Lord, pinag-pray ko po. At pagkatapos nileyans ko si Sister Linda, inileyans ko, hiningi ko ng tawad, nandun yung asawa niya, maya-maya po, nireview ko yung demonyo. Sabi ko, demonyo kang cancer, sa pangalan ni Jesucristo, binanggit ko yung pangalan ni Jesus, demonyong cancer, lumayas ka sa babaeng ito. At huwag ka nang babalik kailan paman. I command you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ngayon din, lumayas ka, cancer. Demonyong kamatayan, lumayas ka sa babaeng ito. Dineclare ko, in the mighty name of Jesus, be healed and be whole in the name of Jesus Christ. Be made whole right now in Jesus' name. Alam niyo mga kapatid, purihin ang Lord. Tinanong ko si Linda pagkatapos ng prayer, Sister, kumusta ka na? Nagsalita po. Nagsalita yung hindi nagsasalita. Pastor, mabuti na po ako. Sabi niya, nagsalita, lumakas. Sabi ko, pinagaling ka na ng Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpagaling sa inyo. Lahat kami mga instrumento lang. Kailangan po ibigay nyo sa kay Jesus ang glory. Ito ang danger. Kapag meron kang gift of healing, meron kang gift to working of miracles, ang kalaban mo, pride. Minsan may lumuhod sa harap ko, Amerikano, pinagaling ng Lord sa krusada sa Angeles City. Nandun pa ang Clark Air Base noon. Isang Amerikano po lumuhod sa harap ko, mga kapatid. Talagang akala niya ako ang nagpagaling sa kanya. Sabi ko, wag mong gagawin yan. Wag mong gagawin yan. Magpasalamat ka sa Panginoong Jesus, sabi ko. Hindi ako ang nagpagaling sa iyo. Ayun, yun ang bantayan po natin. Minsan, diyan kasi siluin ng kaaway, mga kapatid. Kailangan lahat ng glory, ibigay nyo kay Jesus. Yan ang hinihingi ng Lord. Tandaan nyo po, alam nyo ba ang binibigyan ng Lord ng gift? Pakinggan natin ang Acts chapter 5, verse 32. Acts 5:32. Sino ang binibigyan ng Lord ng kaloob o ng gift o ng Holy Ghost? Pakinggan nyo. 5:32 ng Gawa o Book of Acts, sabi niya ng mga apostol, and we are His witnesses of these things. Sabi ng mga apostoles, kami ang saksi sa kapangyarihan ng Diyos, ni Kristo. Sabi niya, kami ang saksi, nakita namin, kaya pinapatunayan namin. And so, meron pang saksi. And so, is also the Holy Ghost.
the Holy Ghost, the Holy Spirit, whom God, tingnan niyo po, whom God has given to them that obey Him. Whom God has given to them that obey Him. Kami ang mga saksi sa mga bagay na ito tungkol kay Kristo. Ganon din, isa pang saksi ay ang Holy Spirit, sabi ng mga apostol, ang Holy Ghost. Na ibinibigay ng Diyos ang Holy Ghost na yan sa mga sumusunod sa Kanya. Yung mga obedient, no? Sabi ng Lord, no? Whom God has given to them that obey Him. Yung masunurin sa Diyos, sila ang binibigyan niya ng power. Sila ang binibigyan niya ng Holy Ghost and gift of healing, gift of miracle. Kasi marami pong tao, marami akong alam na binigyan ng Lord ng gift, tinaas yung sarili. Kung natatandaan nyo yung sikat na sikat dito sa San Matias nung araw, yung Sanchez. Grabe raw mag-fasting, grabe, meron siyang gift of healing, miracle, mga kapatid. Pero anong ginawa niya? Hindi ba tinaas ang sarili? Bandang huli, sinasamba siya ng mga miyembro niya. Anong nangyari? Bumagsak. Ibinagsak ng Diyos dahil sa kanyang pride. Inangkin yung glory. Akala niya siya na ang powerful. Akala niya siya na ang nagpapagaling. Yun po ang bantayan natin. May danger po bawat kaloob. Kaya nga pag humingi ka sa Lord, tatanungin ka ng Lord. Lord, bigyan mo ko ng gift of healing o working of miracles. Bigyan mo ko. Tatanungin ka ng Lord, bakit gusto mo ng gift of healing? Bakit gusto mo ng gift of working of miracles? Ano ang layunin mo? Para magmayabang? Para ipakita na ikaw ay spiritual o powerful? May gift? Para purihin ka? No, 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 no. Yan po ang pinakadelikado sa lahat, mga kapatid. Lord, kaya gusto ko ng gift na ito kasi po, Lord, para maniwala ang mga tao na ikaw ay buhay. Ang salita mo'y katotohanan. Mapatunayan ang katotohanan ng Ebanghelyo at sila'y tumanggap sa iyo at maglingkod sa iyo. Yun ang magandang layunin. Tandaan niyo po, bawat inihingi mong kaloob sa Lord, kailangan meron kang magandang layunin para sa glory of God. For the glory of God. Whatever you do, in word or in deeds, the Bible sabi ng Biblia, the Bible warned us, sabi ng Biblia, na ibigay natin sa Kanya. Give all the glory to God. Yun lang po ang ibig sabihin ng Lord. Huwag nating aangkinin ang glory. Sabi ng Lord, I will not give my glory to anyone, sabi ng Lord. Kaya hindi ko pamimigay ang aking kalwalhatian. Tandaan niyo po, lahat tayo, ginagamit lang ng Lord. May mga preacher na nakikisakay lang sa Lord, bandang huli, mataas pa sa Lord. Totoo yan, mga kapatid. Hindi tayo babanggit ng mga taong ganyan, pero alam niyo yan, alam nating lahat yan. Kaya makikita natin sa bandang huli, nabalitaan mo, bumagsak. Bumagsak. Ang Diyos ang magbabagsak sa mga nagmamataas, sabi ng Lord. Tandaan niyo po, ang ating kalagayan lang sa Lord, tayong mga servant lang. Kailangan dun lang tayo. Huwag tayong lalampas doon sa ating limit, no? Hindi tayo dapat lumampas sa pagiging servant of God lang. Yun lang, maging servant ka ng Diyos, isa ng malaking karangalan sa atin. Yung maging lingkod ka ng Lord. Tapos gagamitin ka pa sa manifestation ng Holy Spirit. Naku mga kapatid, napakalaking karangalan. Napakalaking, alam nyo na, no? Karangalan na sa isang lingkod ng Lord, ang matawag kang lingkod ng Panginoon. Hanggang doon lang po. Iisa lang ang Panginoong Diyos. No? Kaya lahat ng glory, bigay natin sa Kanya. Binibigay ng Lord ang Holy Ghost sa mga sumusunod sa Kanya. Pakinggan natin itong isa pa bago tayo manalangin. Kaya mga kapatid, unawain natin mabuti ito.
Ah, praise God. Isang araw, mga kapatid, ito po, basahin natin itong Marcos 16. Itong sinabi ni Jesus tungkol sa mga signs, no? Para makita natin ang healing, miracles, gifts of the Holy Spirit, hanggang ngayon, nagmamanifest pa rin. Available pa rin. Kaya pwede nating hingin sa Lord. Mark 16, beginning verse 15. And Jesus said unto them, Go you into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth and is baptized shall be saved. Ang sumampalataya sa Ebanghelyo at mabautismuhan, maliligtas. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Liwanag ito, Great Commission, no? And these signs shall follow them that believe. May signs ang believer. And these signs shall follow them that believe. Susunod ito, makikita ito sa mga believers. In my name, shall they cast out devils. Sabi ni Jesus, sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Utos ng Lord. Hindi pa po lumilipas ito, mga kapatid. Huwag tayong padaya. Ang diablo, may kinakalat na aral, sasabihin ng diablo, ay wala ng healing, wala ng miracle ngayon. Panahon lang ng mga apostol yan. Yun ang ikakalat ng diablo. Huwag tayong maniwala. Yung mga taong nangangaral ng ganyan, para bang sinasabi nila, ay wala na ang Diyos dito. Wala na ang Lord. Panahon lang ng Old Testament o New Testament ng Diyos. Panahon lang ng mga apostoles. Parang ganun ang sinasabi nila. Pero mali yun. Ang Panginoon nandito pa rin. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Kaya nga ang healing, hindi pa kumukupas. Ang mga gifts, hindi pa rin kumukupas. Mamaya babasahin ko. Sabi ni Lord, in my name, sa pangalan ni Jesus, shall they cast out devils. Magpapalayas kayo ng mga diablo, mga demonyo. Demonyo ng sakit, kaya niyong palayasin. Demonyo ng bisyo, drug addiction, at ibang bisyo, kaya niyong palayasin yan in Jesus' name. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. They shall get well. Sila'y gagaling. Ipapatong nila ang kamay nila sa may sakit. Ipapatong ang kamay sa may sakit, at ang may sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Maliwanag po ito. Hindi pa po ito lumilipas, mga kapatid. Hanggang ngayon, available pa rin po ito. Kaya nga, sabi rito, So then, after the Lord has spoken unto them, He was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth, itong mga apostol, nangaral sa iba-ibang dako, and preached everywhere, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen. Maliwanag po ito. At nangaral ang mga apostoles na inutusan sa iba't ibang dako, sa iba-ibang lugar. Kasama nila ang Panginoon sa kanilang pangangaral. At kinokompirmahan ng Panginoon ang kanilang salita na pinapangaral sa pamamagitan ng mga signs and wonders and miracles following. Amen. Sabi ng Biblia. Kaya yung pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, kokompirmahan ng Panginoong Diyos yan. Gagawa siya ng milagro para mapatunayan nila na ang Ebanghelyo ay totoo, ang pinapangaral niyang gospel galing sa Diyos. Kokompirmahan ng Lord sa miracle, mga kapatid. Kaya nga, napakalinaw po nito. Signs ito, hindi pa ito lumilipas. Sabi ng iba, panahon lang ng mga apostol yan. Para sa mga Hudyo lang yan. Sa mga Hudyo lang yan, sa mga Israelita lang yan, ang miracle. Babasahin ko sa inyo, mali sila. Hindi lang sa Hudyo,
ganun din para sa atin din ito. Basahin niyo po, Acts chapter 2, verse 39. Pakinggan nga natin itong Book of Acts. Para mapasinungalingan natin itong mga ngaral na ito na ang miracle daw at mga gifts ng Holy Spirit, mga kapatid, ay para lang sa mga Hudyo at panahon ng mga apostol. Wala na raw sa panahon natin. Tingnan nga natin. Acts chapter 2, verse 39. Pagkatapos tanggapin ng mga apostol ang Holy Ghost, sabi rito, pinangaral ni Pedro ito. Sabi niya, ito ang pangako ng Ama, ang Holy Spirit, na tatanggapin ng lahat ng believers. Sabi pa niya sa 39, for the promise, anong promise? Holy Ghost. Gifts ng Holy Spirit. 9 gifts, speaking in tongues, prophecy, interpretation of tongues, miracle, working of miracles, gift of healing, faith, at iba pa. Sabi niya, for the promise is unto you. Kanino itong unto you? Israel. And to your children. Sa mga anak nila. Hindi pa tapos. And, meron na naman. And to all, ito Gentiles na ito, hindi na Israel ito, that are afar off. At sa lahat ng nasa malalayong lugar, tulad ng Pilipinas, Amerika, Korea, at iba pa. And to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Grabe, napakalinaw po. Hindi lang sa Israel ito. Sabi ng Lord, ganun din sa mga hentil. Kaya nga, sabi ni Pedro, hindi lang pala sa mga Hudyo, binuhos ang Holy Ghost, pati pala sa mga hentil. Alam nyo ang kasaysayan ni Cornelio. Mga kapatid, binuhos ng Lord ang Holy Ghost, na baptize sila ng Holy Ghost and fire. Mga kapatid, pinakita ng Lord, hindi lang sa mga Hudyo ang Holy Ghost, ang power. Ganon din, para sa atin din ito. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kaya napakalaking tagumpay po pagkasama natin ng Holy Ghost. Kahit saan ka mag-crusade, magtatagumpay ka. Lahat ng crusade may bunga, may naliligtas, mga kapatid. Kaya nga po, ini-encourage ko kayong lahat, mga kapatid, na patuloy kayong sumubaybay sa programang ito. Matututo kayong magkrusada. Dahil dito, sinishare namin yung mga sekreto, anong dapat yung gawin. Mga kapatid, para hindi kayo bumagsak, hindi kayo mawala, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos. Kasi may danger. May malaking peligro kapag tumanggap ka ng kaloob. Pero ngayon, alam na natin ang mga babala, pag tayo nagmataas, ibabagsak ka ng Lord. Tandaan niyo yung sinabi ng Panginoon sa Proverbs. Pride goeth before destruction. Pride goeth before destruction. Pag ang isang mga ngaral nagmataas na, tinaas mo na yung sarili mo, maya-maya, babagsak na yan. Babagsak po siya. Yun ang nakakatakot. Pag mataas ang lumipad, mataas din ang bagsak mo. Pero kung humble ka, down to earth ka, nasa lupa ka na, hindi, wala ka nang babagsakan. Kasi nakatungtong ka na sa lupa. Wala ka nang babagsakan. Kasi humble ka na nasa lupa ka na Pero pag lumipad ka, tinaas mo yung sarili mo, kung gaano ka kataas lumipad, ganun din po ang lagapak. Mas masakit. Yun po ang danger, mga kapatid. Marami na po akong nakitang bumagsak. Mga gifted na evangelist, ngayon wala na. Bumagsak na. Yun ang nakakalungkot. Parang ningas kugon lang. Yung init nila, biglang init, biglang lumago, maya-maya biglang bumagsak. Wala pong kabuluhan yan. Kailangan kahit unti-unti lang ang pagsulong, unti-unti, basta patuloy ang paglago. Patuloy po, mga kapatid. Mas maganda po yun. Basta nalaman mo ang sikreto.
patuloy tayong magpakumbaba. Huwag niyong kalilimutan yung sinabi ni Jesus, mga mahal naming mga kapatid sa Panginoon, mga sumusubaybay sa ating programa. Huwag niyong kalilimutan yung sinabi ng Lord. Itong paalalang ito, lagi po nating isipin. Hindi ka babagsak. Sabi ni Jesus, ang nagmamataas ay aking ibabagsak, sabi ng Lord. Ngunit ang nagpapakumbaba ay aking itataas. Praise the Lord. Yan po ang sikreto. Kaya salamat po sa Lord. Salamat sa Lord. 42 years po tayo. Nakatayo pa rin tayo. Dahil sa biyaya ng Lord, yung mga tinuturo niya sa atin, yun lang po ang ating sundin. Ang kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Kasi hindi natin hawak ang bukas. Hindi mo pwede sabihing matatag ka. Sabi ng Bible, nasa Korinto yan, chapter 10. Kaya't mag-ingat ang bawat isa. Ang nag-aakalang siya'y matatag, baka kayo bumagsak. Sabi ng Korinto, chapter 10. Sabi dito, no? Kaya mag-ingat daw. Basta laging humble lang po yung salita. Alam niyo, dahil lang po sa biyaya ng Lord. Ganda nung awit na, sa biyaya mo, kami nabubuhay. Dahil lang sa biyaya mo, kaya kami nabubuhay. Kaya kami nakatayo, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Lord. Kaya kailangan nararapat po lahat ng glory, ibigay natin kay Jesus. Siya lang po ang kayang mag-ingat sa atin. Hindi natin hawak ang bukas. Kahit ako, natatakot ako sa araw ng bukas, baka biglang magmataas ako, no, mga kapatid. Pero alam ko na ang Lord, siyang nag-iingat sa atin. Kaya kahit si Pablo, sinabi ni Apostol Pablo yan. Di ba? Natatakot ako, sabi ni Paul, baka sa kakapangaral ko, nangangaral ako ng nangangaral, hindi ko alam ako pala ang matakwil, sabi niya. Di ba mga kapatid? Ganun po, kung may takot sa Diyos, iingatan ng Panginoon. Si Pablo may takot sa Lord. Alam niya kasi yung danger. Kapag ikaw tumatanggap ng maraming kaloob, di ba si Paul ganun? Sabi niya, dahil marami akong tinanggap na kaloob sa Lord, marami akong gift. Meron siyang gift of healing, meron siyang gift of working of miracles, meron siyang gift of wisdom, meron siyang gift na, ang dami po, fivefold ministries, meron siyang gift na revelations. Kaya sabi niya, sa dami ng aking mga kaloob, sabi ng Bible, binigyan daw siya ni Satanas ng tinik sa laman. At yun po'y pinahintulot ng Diyos. Bakit? Nagsusumamo siya sa Lord. Lord, sabi niya, alisin mo to, Lord. Lord, ayaw ko ito, alisin mo itong sakit na ito. Sabi ni Paul, pagalingin mo po ako, Lord. Lumuluhod siya, nagmamakaawa kay Jesus. Alam niyo ba kung ano yung sakit niya? Isa siyang dakilang evangelist, apostol, teacher, mga kapatid. Pero may sakit siya. May sakit siya. Alam mo kung bakit? Pinahintulot daw ng Lord yan. Para ano? Para hindi siya magmataas. Binigyan siya ng Diyos ng kahinaan para hindi siya magpalalo. Hindi siya lumipad. Kasi sobrang kanyang mga kaloob. Very powerful si Paul. Salita niya nangyayari. Mga kapatid. Meron siyang gift na, alam niyo na, yung spoken word power. Pag sinalita niya ang isang bagay, nangyayari po. Grabing kapangyarihan. Kaya sabi ni Paul, binigyan siya ng tinik sa laman para hindi raw siya lumampas sa limitasyon niya. Lumampas sa red line, no? Hindi siya magpalalo, hindi siya magmataas sa Panginoong Diyos. Hindi niya angkinin ang glory. Kaya nagsumamo siya sa Lord. Pero anong sagot ng Panginoon? Lord, pagalingin mo ako, sabi niya. Anong sagot ng Lord? Sumagot ang Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Sabi niya, pinahintulutan ko yan. Ang kahinaan mong yan, pinahintulutan ko, sabi niya. For my strength is made perfect in weakness, sabi ng Lord. Yung kahinaan mong yan, yung sakit mong yan, kaya binigay ko, sabi ng Lord,
sapagkat doon ko may papakita ang aking kapangyarihan. My strength is made perfect in weakness. Grabe itong revelation ito, mga kapatid. Grabe po yan. Kaya, mga kapatid, don't judge a book by its cover. Sabi nga, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Amen? Yun lang po sabi ng Lord. Patuloy lang tayo maging humble. Yun ang gusto ng Lord. Para sa ganon, lahat tayo masaya. Tandaan nyo, ang nagpapakumbaba, hindi na ibabagsak ng Lord, kundi itataas niya. Yun lang po. Pero ang nagmamataas, ibabagsak ko, sabi ng Lord. Pag nalaman mo ang salita ng Diyos dito, isa puso nyo yan, mapalad po kayo. Yan ang mag-iingat sa atin para hindi tayo magkaroon ng pride. No? Lalo na pag may mga kaloob kayo sa Lord, mga kapatid, lalo magagaling kayong mangaral, mag-iingat kayo. Pumapasok din ang diablo yan. Minsan nangaral ako. Sabi ng isang kapatid, isang elder sa Mabalacat, not Mabalacat, Magalang, Pampanga. Pastor, sabi niya, bakit pinaganda mo ng gusto? Sa Kapampangan, sabi niya, peka santing mo na yaman, Pastor. Mga kapatid, delikado yun. Hindi tayo yun. Pag maraming ganyan, may mga ina-appreciate yung message. Kapag kumilos ang Holy Spirit sa iyo, na-bless sila, sasabihin niya, Pastor, ang ganda ng aral mo. Hindi ikaw yon. Pag ganong pinagpalang Lord, sabihin mo lang sa Lord, praise the Lord. Ginabayan tayo ng Panginoon. Tinulungan tayo ng Holy Spirit. Yun lang po sabihin, ibigay nyo kay Lord ang glory. Yun ang isang sikreto, mga kapatid. Kaya, ituro nyo kagad. Nung isang araw, may nangangaral ako sa krusada, may nagpatotoo. Nagpapasalamat sa akin. Sabi niya, para bang ako yung nagbigay sa kanya ng kaalaman, karunungan. Sabi ko, tinuturo ko ang Lord. Dahil na malayo ako, tinuturo ko ang Lord sa langit. No, sabi ko, hindi ako. Tinuturo ko ang Panginoon. Ayun, nakakita niya ako. Kumambyo siya. Kailangan po maging sensitibo tayo sa mga ganong. Minsan ang diablo, tutuksuin ka doon sa mga papuri. Mag-ingat po tayo ron. Tandaan nyo, ang Lord ang gumagawa sa atin para sa kanyang kalooban, no? Tayo wala tayong alam. Tayo po, kumbaga sa gamit lang tayo ng Lord. Instrumento lang po tayo. Kaya kayong mga pastors, alam ko marami kayong kaloob, yun po ang isang sikreto. Pag nalaman nyo ito, pupurihin nyo ang Lord. Hindi kayo babagsak. Yun lang po. Siguro okay na po ito, manalangin po tayo. At sa susunod, tatalakay muli tayo ng iba pang makinabang pong mga aral para sa ating mga ministry. Kayo mga nanonood, mga kapatid na baguhan, magpatuloy po kayong makinig sa sumubaybay sa programang ito. Lahat kayo, pagagalingin po kayo ng Lord. Sa pakikinig nyo lang, hindi mo alam, pinapagaling ka ng salita ng Diyos. Yung naririnig yung yan na salita ng Lord, nagpapagaling yan sa iyong mga karamdaman. Hanggang isang araw makikita mo, wala ka ng sakit. Makikita nyo po, wala ka ng cancer, wala ka ng leukemia. Tandaan mong sabi ng Lord, ang mga salita ko, sabi niya, ay sinugo ko para kayo pagalingin, sabi ni Jesus. Ang salita ng Lord nagpapagaling. Ang mga salita ko hindi basta salita ng tao. Ito'y Holy Spirit, sabi ni Jesus. John 6:63, sabi niya, the words that I speak unto you, they are Spirit and Holy Spirit, and they are life. Kaya pag narinig mong Word of God, magkakaroon ka ng buhay. They are life. Sabi ni Jesus sa aklat po ng John chapter 15, verse 2, no? 2 or 3. Sabi ng Lord, now you are clean through the words that I have spoken unto you. Ngayon magaling na kayo. Dahil sa mga salita ko na inyong narinig at pinakinggan, magaling na kayo. Sabi ni Jesus.
at malinis na kayo. Yun ang ibig niya sabihin. Pag malinis ka na, pinatawad ka na, magaling ka na rin. Let's pray. Tandaan niyo po, bago tayo manalangin, huwag niyong kalilimutan, the more word you get, the more word you get, the more powerful you become. The more revelation you get, the more Jesus Christ you become. Panginoon, salamat pong muli sa iyong mga salita. Sinyer mo po sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Dinadalayan ko po, Lord God, ang lahat po ng aming mga kapatid na sumubaybay sa gabing ito. Basbasan at pagpalain mo po silang lahat. Nasaan man sila, sa kanilang mga tahanan, doon sa Nueva Ecija, sa Tarlac, sa Pampanga, sa iba't ibang parte ng mundo, sa iba't ibang bansa. Pagpalain mo po silang lahat ngayon, Panginoon. At dinadalayan ko po, Lord God, na pagalingin mo sila sa lahat po ng kanilang mga karamdaman. Pagalingin mo rin ang kanilang mga pamilya na may mga karamdaman. Kung meron pong nakarating ngayon sa kanyang lagnat, trangkaso, ubo, Lord, diabetes, asthma, TB, goiter, o cancer, anumang cancer yan, leukemia, Lord God, pagkabingi, pagkabulag, Lord, mga may kapansanan, pagalingin mo po silang lahat. Idinadalayan ko, Lord, ang kapangyarihan ng Holy Ghost and fire. Lord, ibuhos mo sa kanilang lahat upang lahat ng sakit ay sunugin at mawala sa kanilang mga katawan. Pagalingin mo po lahat ng viewers at mga followers namin sa programang ito. Lord God, pagalingin mo po silang lahat ng makikinig sa programang ito sa iyong mga salita. Pagalingin mo po silang lahat at pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Dalayan ko po ang kanilang kaligtasang lahat, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo rin po ang pamilyang ito, ang bahay na ito na tumanggap at nagbukas ng pinto para sa iyong salita, sa iyong gawain. I-bless niyo patuloy ang pamilya ni Brother Mickey, si Joy, at ang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga magulang. Pagpalain mo rin po lahat ng bumubuo ng aming ito pong multimedia team ng iyong church. Pagpalain mo po silang lahat, Lord, sa pangunguna ng iyong lingkod na Sister Karen at Brother Mickey at Brother Dagol, Brother Andrew, at ang lahat ng mga kasama ni Brother Val at ang lahat ng kasamahan nila rito, Lord, sila Sir Chinky. I-bless niyo po silang lahat, Panginoon, Lord God, sa kanilang contribution sa napakagandang programang ito ng multimedia. Patuloy ka pong magligtas ng maraming kaluluwa sa programang ito. Ang mga kapatid na tumawag doon mula po dito nag-message mula sa Caloocan, Pasay, Mindoro, at iba't ibang parte po ng Mindanao at Visayas. Maraming salamat, Lord, sa mga kapatid naming sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain mo po silang lahat ng mga viewers, lahat po ng aming viewers. Dalayan ko patuloy silang mag-follow at mag-like sa programang ito. At patuloy ka pong tumawag pa ng maraming viewers, Lord, sa programang ito upang maraming tao ang mapagpala at gumaling sa lahat po ng karamdaman. Lord God, ang mga ministers, mga pastors na nakikinig, pagpalain mo rin po silang lahat sa kanilang mga pangangaral, Panginoon. In the name of Jesus, ito po lahat ang aking dalangin, Panginoon, na may pasasalamat. Dalangin po namin lahat, isasama namin ang aming bansa, ang kaguluhan ng bansa namin ngayon, pangunahan mo po, Lord. Idinadalangin po namin ang aming gobyerno, ang Senado, ang Kongreso, ang Malacanang. Panginoon, pagharian mo po ang aming mga public officials. Panginoon, pagharian mo sila at dalangin ko po na ingatan mo ang gobyernong Pilipinas upang hindi magulo at hindi mawasak ni Satanas. Lahat po ng mga, Lord, mga demonyong nais sumira sa aming gobyerno at sa aming bansa, Panginoon, sawayin mo at palayasin mo sa panggugulo sa aming Senado, sa aming Kongreso at Malacanang, Panginoon. Sinabi mo na aming idalangin lahat ng nanunungkulan. Dinadalangin namin lahat ng public officials sa bansang ito, pati ng mga governors, mayors, barangay captains, lahat ng mga konsehal sa buong Pilipinas. Pangunahan mo pong lahat. Pagharian mo silang lahat upang maging tapat sa kanilang mga tungkulin
at gawin ang tama at mabuti para sa ikauunlad ng bansang ito at ng lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Dalangin namin ang giyera sa Middle East, sa Iran. Panginoon, pahintuin mo na ang giyera sa Iran. Lord, dalangin ko po na sumuko na ang Iran sa kanilang pagmamatigas at hadlangan mo po ang China at Russia sa pagbibigay ng armas sa Iran upang sumuko na siya at matigil na ang digmaan. Panginoon, dalangin ko po na wala nang buhay ang masasawi, Panginoon. Idinadalangin ko ang kapayapaan ng buong daigdig. Ito na ang Ukraine, ang Afghanistan, ang Lord, ang lahat ng mga bansa na ngayon may mga digmaan. Panginoon, pahintuin mo po ang lahat ng digmaan upang sa ganun, Lord, ang Ebanghelyo ay may palaganap po ng malaya bago ka dumating sa iyong second coming. Maraming salamat po, Lord. Lahat ng ito, Lord, aming samot dalangin na may pasasalamat na. Salamat, dininig mo na po lahat ng aming dalangin. In Jesus' mighty name, lahat ay magsabing, Amen. Thank you, Lord. God bless you po at magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod pong linggo, alas 8 ng gabi, magkita-kita po tayong muli sa pakikinig. God bless you.